Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sabihin sa mundo ng social media. Isang mainit na balita ang sumabog matapos magtapat ni Colonel Grigaldo tungkol sa mga di umano'y ginagawa ni Kuting kaugnay sang pulburot na tila matagal nang itinatago sa publiko. Ayon sa mga pahayag ni Grigaldo, si Kuting ay may kinalaman sa isang operasyon ng pagbebenta ng pulburo na hindi rehistrado at di umano'y ginagamit para personal na interes. Ang revelasyon ni Grigaldo ay ikinagulat ng marami, lalo na't si Kuting ay isang kilalang personalidad na pinaniniwalaan ng ilan. Ang nasabing pulburon ay di umano'y hindi dumaan sa tamang proseso at patuloy na ibinebenta ng sa merkado. Ayon kay Colonel Grigaldo, ginagamit ni Kuting ang kanyang connection upang mailusot ang produkto nang hindi dumadaan sa mga alituntunin dahil talagang konektado nga itong si Kuting ng norte na ito sa isang malawakan na mga pulburon user. Kaya naman ngayon ay talagang ginagamit nga ito ni Kuting ng norte, ngunit hindi nga nakawala kay Colonel Grigaldo dahil talagang inamin kung ano nga ba ang tunay na ginagawa ni Kuting ng Norte sa mga pulburon na kanilang kinukulimbat at nakukuha sa mga dealer dahil itinatago nga niya ito at siya mismo ang gumagamit at nagdi-distribute. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang daming channel na dumaan sa akin na manahimik ka na palangga, pumunta ka na lang, isasalubungin, 'di ba sinabi ko sa inyo, December, pumunta ka na sa Malacanang, i-surprise natin si Lisa, Sabi ko, ano ako, ulul, katulad nila? Ano ako, bangag? Iso-surprise ko, tapos kunyari, painumin lang ako ng, baka sa airport pa lang, binangbangbang na ako ng mga putang. Hindi ako tanga katulad mo, Lisa. Lalabanan kita hanggang sa huling patak ng, ano tawag yun yung itim? Alkitran. Hanggang sa huling patak ng alkitran, galing sa kipaylabo mo, lalabanan kitang hinayupak ang kidnapper ka. Pakatandaan mo yan. Dahil wala, isa kang basura, isa kang alkitran, pag wala na ang kapangyarihang ninakaw mo at pakikisabwatan mo sa Smartmatic. Ayan ang affidavit ni Glenn Chong na hindi mo ninyo kayang sagutin. Pag wala na ang pera ng bayan, para kayong mga alkitrang masangsa ng kipaylabo mo. Anyway, November to, 2023, through impeachment, they will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives and the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate. When this happened, power is now absolute in the hands of one family, and the Philippines and the Filipino people are doomed. Now, mali ba ito si Puting Ahas? This was November of 2023. Gagamitin through impeachment ang mga buhaya, ang mga tuwad, ang mga demonyo sa House of Representatives. Look at what's going on now. With the WAD committee, nagkamali ba ito si Bangag? Nagkamali ba yung Puting Ahas sa mga bangag? Gagamitin si Trillanes. Pawala ng sala si De Lima. It happens in 2020 now, this year. So meaning, ang ating Puting Ahas ay hindi nagkakamali kahit kailanman. Ba't siya magkakamali? Part siya ng gobyerno ni Bangag. Diba? Ang sabi niya sa akin, dito lang muna ako, madam, dahil pag nawala ako dito, wala ka ng Puting Ahas. Sabi ko, play your cards good, darling. Okay, kailangan ka ng bayan. Nandito lang ako, sabi niya. Kaya si Lisa Tanas, galit na galit lahat, pinagbibintangan kung sino. Hindi niya alam, nakikipagtsuktsakan siya sa aking Puting Ahas. So, chika lang. But anyway, mga palangga. Hi, Cathy. Uy, mamaya may vlog kami ni Cathy after this. Ngayon, mga palangga ko. So ano ngayon?
malinaw pa sa sikat ng araw na lahat ng mga information na binigay natin sa inyo, tumpak lahat. Yeah, si Trillanes. But anyway, here's the thing, Pating. Wala pong kapupulutan o walang patutunguhan yung mga ICC na yan. It's all what? Propaganda. It's all cover up sa pagiging failure o pagiging pasensya ka na, ginugurgur tayo. So ito'y patunay. Okay, mind you people of the Philippines, people, OFW, all of you, huwag kayong paaapekto dyan sa ICC na yan. Hindi nila madadampot si Pangulong Duterte. Itataya kong alindog ko dyan. Ipapasalugsog ko ang kipay ni Lisa kapag nangyari yan. At least kipay niyang sasalugsogin. Yeah, okay. Huwag kayong mag-alala kay Pangulong Duterte. Nakita niyo naman kung paano niya lamunin ng buo. Ang inyong pagkakabalahan natin lahat para ma-educate ang ating mga anak, ang ating lahat ng mga kababayan, mag-focus tayo sa issue. Pero maganda itong nilalabas kasi kailangan puting ahas natin. Talagang nabibigyan natin ng impormasyon. Huwag ninyong alisin yung kapalpakan ni Bangag Jr. sa 5,500 flood control, multi-billion na perang ibinulsa ng mga buwaka ng ina, yung mga namatay nating kababayan, yung kahirapan ninyo, yung mga infrastructure na sa build better, more kaputahan. Asa na binild ni Bangag? We're reaching 16 trillion na ang utang ng Pilipinas. Saan napunta yung mga inutang? Saan napunta ang mga international aid? Diba? Sinabi ko kahapon. Ang EU, ang Amerika, nasaan napunta yan? Ang EU, like this year, according to the Billionaire article, like from 4.5 million this year, nagdagdag ng 1.5 million, kaka-approve lang like few days ago. Saan? Binigyan ba kayo ng pangyero sa Bicol? Uy, kayo, Bicol, Calabarzon, buong Pilipinas, nung binaha kayo sa Manila, nagbigay ba ng pa-plywood, pa-semento, pag-repair ng bahay ninyo? You have enough. Analisa Pulido, thank you. Ayan, ginugurgur tayo, nakita nyo? Pili tayo lahat ni Gurgur, si Sas ginugurgur, lahat tayo ginugurgur. Pero tatayo tayong maalindog kahit tayo ay ginugurgur. So, eto po yung mga issue na gusto nilang kalimutan ninyo. Gusto nilang pagtakpan. Yung pagnanakaw, yung concert ni Bangag, yung concert ng Duran-Duran, yung pag-imbita kay Martin, ano ba yun? Si Martin, ano yan? Ano ni Paps? Anong piledo niyan? Ano yan? Yung basta yung mga artistang mga mga artistang mga nakakatanggap ng pera sa Martin Nivera, mga nakakatanggap sa mga kanilang mga mga pagbabay. Maya-maya. And tama ba? Nivera, yes. Tama ba na itong si Miguel? How true? Is it nagpakasal si Nograles sa Thailand? Then pumunta si Bangag. Was it in Thailand or in Davao? Sa kasagsagan ng bagyo? Sa kasagsagan ng nangamatay kayo ang inyong mga pamilya? I'm not sure kung saan yung kasal. Dahil wala akong pakialam sa kabigaan ng babaeng yan. Dahil wala akong pakialam sa ilong niyang retokada. Yes, sa Thailand. So imagine mo, if that's factual, Myra Gu, kung ikinasal si Nograles sa Thailand, ibig sabihin, ang presidente ninyo, wala talagang pakialam sa inyo. Ang kasal na yan, pwede yang i-postpone.
Bakit? I mean, yung pagiging guest niya. Hayaan niya si Nograles magpakasal doon, ang bigat lang na yun, di ba? Magpakasal siya hanggat gusto niya. Pero as a president, ano ang importante? Kasal ng mga kaletsyahan o ang buhay ninyo? Hindi nga siya, di ba? Hindi nga siya pumunta doon sa mga nangamatay na mga kabawa nating biktima. Hindi nga niya mayakap ng ganyan. Si Kuting niya yakap lang ganyan. Diring-diri yan sa inyo. Pero doon si Pangulong Duterte, nakita niyo yung I mean, the real deal, yung genuine sympathy niya doon sa namatayan. Pero si Bangag wala, nasa kasalan pang hinayupak. Nasaan? Okay? Ang pagmamahal niyan sa inyo, wala. Hindi na nga dapat tinatanong yan, pero dapat hindi yun nakakalimutan. Dahil kung mahal kayo ni Authenticated Bangag Jr., siya na dapat ang mag-initiate, pati si Amy Marcos ang manggagamit, sila na dapat ang mag-initiate ng investigation dyan sa flood control. Pero di ba, napag-usapan natin yung Attorney Benjong kagabi na bakit ang gustong panagutin ni Amy ay ang DPWH. Whereas ang nagbibigay o naglalabas ng pondo niyan, ang nagdedesisyon ang pinsan niyang si Tambaluslos at si Zaldico. Di ba? So kung mahal nila ang Pilipino, well, in the first place, mga palangga, kung totoong mahal ni Bangag ang kayo, mga kababayan, hindi mangyayari ang kalunos-lunos ninyong nararanasan ngayon. At, mga kababayan, kung hindi authenticated Bangag si Bangag, ay sasagot siya ng mga tama at hindi siya matatakot sa mga ambush interview na mga media na nababayaran din ng payola. Now, recently, okay, I think ito. Dali lang. Okay, recently, ito, ngayon dyan sa Pilipinas, mga palangga, si Bangag, nawala yun na. Okay. Si Bangag pumunta sa salibingan ng kanyang tatay. May mga sinasabi siyang kaletsyahan. Ngayon, tignan natin kung ano yung mga kaletsyahan niya. Puro na lang palamuti, puro na lang kasinungalingan na ang tatay niya, Jutang Ginemes, o ano sabi niya? Ngayon to, sa November 1 dyan sa inyo. Ngayon na nakaupo ako bilang Pangulo, mas lalong naging mahalaga ang kanyang mga salita. Kailan naging mahalaga ang salita ng tatay mo? Ginawa mo ba yung kabutihan yung magandang ginawa ng tatay mo? Yung mga flood control na yan. Ano? Hinayaan mo nagkandamatay ang mga tao. Sabi niya, alam ninyo, pagka meron tayong patay nakalagay dyan, RIP, rest in peace, syempre yan din ang ninanais natin para sa aking ama. Ngunit hindi sapat na sasabihin ng natin rest in peace para mag-rest in peace ang aking ama. Kailangan ipagpatuloy natin ang trabahong sinimulan niya. Oo, yung sinimulan niya, magnakaw, kaya kayo nakalagay sa buong mundo, ang pamilya nyo ay klepto, makawat, lahat, ang inaka-adik ka pa, Bangag. Itigil mo yung panggagancho mo sa taong bayan. Para, sabi niya pa, ipagpatuloy natin ang pagpapaganda ng Pilipinas at ang pagmamahal sa Pilipino. Kailan mo pinaganda ang Pilipinas? Binaboy mo ang Pilipino. Pinalaganap mo ang krimen. Protektado mo ang mga pulboronic, pinalalaya mo ang mga drug lords, pulboronic, lahat na. Ang smuggler pinalaganap mo dahil ikaw mismo, ikaw, asawa mo, si Teddy Boy Locsin ay nag-facilitate ng illegal o fabricated crime laban kay distressed mother para mailayo ang kanyang dalawang anak para makidnap ninyong mga hinayupa kayo. Kaya itigil mo ito, Bangag, ang kababuyan mo. Ang kababuyan mo na ipagpapatuloy ang pagpapaganda sa Pilipinas dahil yung pinsan mong si Tambaluslos, walang kasing kapal ang mukha niyan na dito sa Delaware Court nakahulma ang pangalan ng kapinsan mo na nakatanggap ng bribe na more or less according to the report na nakarating sa akin, $25 million. I believe pinag-usapan din ni Attorney Vic Rodriguez yesterday, hindi ko lang napanood lahat, may nakausap siyang Japanese journalist at they talk about that bribery. Kaya yung mga sinasabi mo, Bangag, ito ay mga kathang-isip mo lamang dahil ikaw ay
Addictus benedictus. Ha? Anong sabi mo pa? Kaya't nasisihan po ako dahil nandito po kayo dahil kahit papaano may mahalaga sa amin, ang mahalaga ng aking ama ang kanyang buhay. Hindi mo maiwasan na may kasamang lungkot, dala na yung naalala yan. Ulul! Nung namatay o bago namatay ang tatay mo, ulit-ulitin ko, mali ang script ni Daryl Yap sa Made in Malacanang. Well, hindi naman niya kasalanan yon dahil pinid ni Amy sa kanya yon. Na nakapaligid ang buong pamilya, kayo, sinungaling. Dahil nung nagingalo na yung tatay mo bangag, wala ka. Nasa makiki yun, makikihaway. Wala ka. Hinanap ka pa. Kasi sumisingot ka, hindi ko alam kung saan ka sumingot, pero according sa mga source natin, ng mga puting as, galing din sa Malacanang, andyan, maraming nakakaalam. Ikaw ay addictus benedictus na hindi ka mahanap nung dying ang tatay mo. 'Di ba? Ang tatay mo ay itim na and everything, hinahanap ka pa. So nung dumating ka doon, nag-goodbye na ang tatay mo. Kaya enough for this katarantaduan, for this kasinungalingan bangag na kunyari ang tatay mo mahal mo. It's BS. At yung mga propaganda ng mga anak mo, mga apo na ni senior, magtigil kayo dahil wala kayong personal na koneksyon sa lolo nyo. Dahil ang lolo ninyo ay nabuhay, wala pa kayo. Kaya enough sa inyong paggamit, lolo. Katulad ni Sandro, na nagsalta siya against kay Inday Sara, na hindi niya pwedeng i-tolerate yung pananalita ni Inday Sara because of yung lolo niya, chuchu, dahil gusto ni Sara na hukayin. Dapat nga one day, hukayin mo yan. Magtawag ka lang. Magtawag ka lang at jokayin natin ng bonggam-bongga yung mga hinayupak na yan. And now, mga kababayan, yes, in Thailand daw. See? Nakita nyo na, Bicol Region, Calabar Zone. Habang kayo ay naglalamay, nagluluksa, ang putang inang presidente nyong si Marcos Jr. na adik, nandun, lumalaklak ng alak, kasama ang kanyang Diyosawang kidnapper, diba? Nandoon sila nagsasaya. Sarap ng buhay. Again, you endure that. Kayo na ayaw nyo magsalita. Diba? Majority natuwa kay Pangulong Duterte. Si Duterte, let's talk about Duterte. Okay? Na sinabi na nga dito ng ating puting ahas na talagang tatargetin siya. Now, ang mga pulis, Colonel Grijaldo at iba pang mga pulis, kayong mga pulis na matitino, na gumagawa ng tama para lamang sa pamilya ninyo, dapat magkaroon kayo ng honor. Huwag kayong magnakaw, huwag kayong magtanim ng mga ebidensya, huwag kayong pumayag. Dahil ang perang yan, kung magsikap kayo, on the side, mayroon kayong business, mag-exert kayo ng effort, magtulungan kayong mag-asawa, mas malaki pa ang kikitain nyo dyan sa mga binabayad sa inyong payola o bribe. Kung ikaw na pulis ka, nasa tama ang kaisipan, o dahil misis, mag-business tayo, ayoko magnakaw, masama yan kasi huwag tayo tular ng ating mga anak. Marami pang pera ang mag-aakyat sa inyo at magkakaroon kayo ng peace of mind over galing sa pera ng nakaw, galing sa pera ng drugs, galing sa pera ng kidnap o ransom, galing sa pera ng lahat ng katiwalian. Kaya si Duterte, 'di ba? Ano sabi ni Duterte? O punta kayo sa bahay ko ni isang tukod or isang haligi, walang nadagdag sa bahay niya. Kasi kung magnanakaw yan si Duterte, dapat nasa Forbes Park na yan. Kung si Duterte ay walang hiya, makapalang mukha, katulad ni Bangag, 'di ba? Katulad ng mga putragis na dyan na mga kawatan na yan, nasa mga magagandang subdivision na yan. Pwede niya i-justify yan, magaling siya abogado eh. Gagawa lang siya ng eksena na, ano ko yan, yung pera yan, ganito, ganyan. Lawyer yan. Hindi basta-basta lawyer. Kaya niyang gawin yan. Yung pera, di ba, nang sinasabi niya, natutuliin niya si Lucio Tan. Yung Manila Water Company, di ba, na nanginig ang laman na sinisingil ang gobyerno. Later on, hindi na sila siningil. Sabi ni Pangulong Duterte na malalagot kayo or may kalalagyan kayo because of your mga violations sa batas. Di ba, na dapat hindi kayo nag-overpricing o yung mga utang niyo sa gobyerno, di ba? Yang bilyon. Ito nga buksan natin yung inyong mga brain cells. Di ba? Teka lang, baka yung kalbo ko mabuksan. Anyway, binunot ko kasi. Anyway, mga kababayan, yung multi-billion panahon ni Duterte,
Kung siya ay gusto lang niyang magnakaw, ilang bahay sa Forbes Park ang nabili ni Digong. Only once in a lifetime experience na maging presidente ka na pwede mong gamitin sa kababuyan o sa katiwasayan ng bayan. Yang multi-billion na mga tax evasion, na mga tax na binayad nitong mga tax evader na ito, pwede nang isikreto ni Digong yon. O, ikaw, Lusyatan, huwag na kitang tutuliin. Kaching-kaching, bigay mo na lang sa akin yan. Magkano? 7 billion? 4 billion na lang. O 3 billion na lang. O 1 billion. Pinakamababa. Malalaman ba ng taong bayan yon? Hindi. Kayang manipulahin yon pag magnanakaw ang tao. Pero hindi pumunta si Duterte sa ganung alignment. Kasi, ano ang panindigan niya? Ang paninindigan niya ay targetin ang mga corrupt, mga kriminal, mga addictus benedictus para mabigyan kayo ng katiwasan na buhay. Although, may nagnakaw during his term. Yung mga tiwali. Okay? Kaya nga may mga cabinet secretaries siyang pinagtatanggal niya. Kasi akala mo, ito bubulong-bulong, yung pala behind the scene, nagnanakaw. Kaya nga, pero siya, if you talk about Duterte, mga kababayan, if you talk about Duterte, nagkabahay ba siya? Ha? Pangulong Duterte? Nagkabahay ba si Pangulong Duterte, si Tatay Digong natin, sa Forbes Park? Wala. Nandoon pa rin sa payak na kanyang pamumuhay kasi yun ang choice niya. Magiging payak. Hindi katulad ni Bangag. Pag birthday, may mga performers na imported. Duran-Duran, 1.5 million. Palamon sa mga addictus benedictus, you know that already, mga kapalangga. Alam nyo na yan, kapagod na nga, tangina, gorgorin ko na lahat yung mga kipay nila dyan. Okay? Myra Go, walang delikadesa si Bangag. Wala talaga. Batanes po, signal number 4. Annabel Manuel, yes. Hindi ko pa na-check kung gaano ka-severe yung damages. Habang binabagyo kayo, Batanes, ang presidente ninyo ay nakikipag-party sa kasalan, baka nakipag-tsuktsakan pang hinayupak orgy, pero hindi naman tumatayo na yun. You know, kapag addictus benedictus ka, diba? Wala nang ibubuga yun, lalo na makyaw yun si Bangag. Mabaho yun. Kapag may bisyo ka, it's either may jotok ka, bad breath ka, sumisingaw ang baho ng katawan mo. Buti na lang wala tayong bisyo, kaya amoy strawberry, pati kipay natin. Amoy strawberry ba ang kipay nyo? Kay Lisa, amoy alkitran yun. Anyway, mga palangga, it's just so sad. Okay? And now, ito, dahil malapit na yung eleksyon, malapit na, pinapagurgurin yung mga Facebook page natin. Pero you know what, apektado dyan? 2 Facebook natin ang ginurgur nila eh. Diba? 1.1 million subscribers yun. 2 Facebook account. Buhay pa rin ako. At lalong umaalindog. Sila, tignan mo. Nakita ko kanina may ikaw, HR. Alam mo, yung mukha mo, my God, puputok ka na. Yung tagahawi ni Bangag. Si HR, yung tagahawi ni Bangag, puputok ka na. Diyos ko, yung mga ganito mo, gumaganon na. Alam mo, nakakapangit ang pagnanakaw. Kasi pag magnanakaw ka, tignan mo si Taning, puputok na rin yan. Okay? Yang mga nakikinabang sa kaba ng bayan, mga palangga, wala silang pakialam kasi greedy sila. Pati sa pagkain, like, tignan mo ako, kumain ako, pero 3 kutsara lang. Kasi gusto ko maging sexy pagdating ng December lalo. Pag ganun-ganun lang ako. Diba? Ang mga magnanakaw at mga greedy, lahat na makita ng lechon, lantak, ganun yung mga yan, ganyan. Tignan mo, yung mga itsura nila. Well, tignan mo si Lisa Tanas. Ang katawan, nagre-reflect ang mga kasamaan nyo sa inyong mukha. Tanggalin ko yung salamin ko. Oh, mukha bang may ninakaw sa kaba ng bayan yan? Excuse me. Ayan. Oh, Lisa. Oh, ayan. Mukha bang may ninakaw yan? Wala. You know, but seriously, mga kababayan, tama na, sobra na. Ang mga pulawan, dapat nyo nang tapusin, pero again, may malaking bakbakan na parating. Literal man yan, verbal o whatever. I will tell you later. Pero yan ang kaabang-abang. Pero sabi sa akin ng ating mga puting ahas, kayong mga men and women in uniform, huwag kayong pumayag na ibaba ang inyong moral. Kayong mga taong bayan, huwag kayong manahimik. Ang sabi ng puting ahas natin,
magsalita kayo. Don't worry about the ICC. Don't worry about yung mga kaso-kaso ni Pangulong Duterte na sinasabi nila, nonsense yan. Hindi nila makakanti ang Pangulong Duterte. Ang target, ang kanilang agenda to destroy Okay, wala na naman ako. Forget about that. Huwag kayong mag-alala kasi may mga palangga. Maano ba si Pangulong Duterte? Wala yan. Huwag kayong mag-alala. Tatayo kami. Kaming mga frontliners, ako, bunganga ko, ang alindog ni bunganga ni Pangulong Duterte, ang tapang ang lahat. Tatayo kami. Kami ang huling tatayo. Sisiguraduhin namin ang mga bangag, ang huling, ay hindi pala, sila ang unang babagsak. Not tayong mga Pilipino. So you have to be strong. Okay? Talagang kailangan yung lalo na po yung biktima ng bagyo. Kayo po ay magsalita kayo. Huwag kayong patatahimik dahil sa susunod na bagyo, lulubog na naman kayo. Paikot-ikot, cycle lang ang buhay, pero ang mga bangag, ang mga demonyo sa Kongreso, sa Senado, paikot-ikot sila sa mundo, around the world. They can buy designers, whatever, lahat, private plane, choppers, cars, luxury, and everything. Samantalang kayo, ni plywood, wala ka mong pambakal diha. Why ka mo pang bakal? May lunggo na lang ta. Why ka mo pang plywood, pang lansang, pang semento, pang yung yung bricks, ano yun? Basta yung ginaganon-ganon, I forgot the term. Yan na, yung semento. Oh, anong tawag doon? Nakalimutan ko na. Dami daw baril na trolls dito. Life officially, wala kayo pang dos por dos, pang palitada ng inyong mga bahay. How sad. Then, lagi natin sinasabi, matatalinong Pilipino. Proud Pinoy, matalino, magaling. Asan ang galing nyo? Tahimik kayo. Get up! Get up, speak up, and bangag. End them now or never. Kaya yung bakbakan na parating, magsihanda kayo mga kababayan. Get ready. Anong tawag doon? Hollow blocks. MJ Sanchez. Yeah, hollow blocks. Oo, yan. Di ba? Imagine nyo kayo, ni pang hollow blocks, wala. Kaluoy man ka mo. Again, bago pangwakas, bago kami mag-interview ni Cathy, EU alone, binigyan kayo ng this year, yung baka kulang pa nga to, 5 million euro. And the 1.5 million euro just recently, dinesignate or inallocate yun sa inyo. Allocated for you, victims. So kayo mga taga Bicol, taga Calabarzon, kung wala kayong matanggap galing sa EU na part noon ng total of 6 million, kailangan nyo magsalita. Kung matatanggap mo lang DSWD tapos nirepak-repak pa, ibig sabihin ang 4 or 5 o 6 million euro just from the EU alone, binulsa ng mga buwaka ng inan. Kasi, by the way, dapat yan mayroong transparency. Dapat yan ipaliwanag sa inyo, mga kababayan, kung saan napunta yung 5 million na yan at yung binibigay sa inyo ng o dinonate sa atin nitong itong mga international na ito, di ba? Sana dapat kailangan nilang ipakita, pagpipirmahin kayong lahat. Oh, di ba? Mayroong documentation. Oh, itong si biktima number 1 to 20 na si Juan Pedro up to 100 nakatanggap ng tigwa 100,000. Dino-document yan. Dapat nga yan, mayroong transparency na binibigay talaga sa iyo. Kaya, sa iyo. Dapat nga ang iyo magtanong sila o naibigay ba ito sa mga taong ito. Pero kayang doktorin yan ng bangag na gobyerno. Kasi ano yung mga ebidensya na pwedeng ipakita na nakarating sa inyo yung 5 or 6 million euro na yon? Mga kababayan, pwedeng through video footage, pictures and everything, di ba? Ebidensya na kayo ay binigyan. Meron bang ni-release ang Presidential Communications na namigay po tayo ng 1 million euro sa Naga City, courtesy of or donation ng EU? Wala. Dapat yan naka-release. Merong press release. Not only the Presidential Communications, but the media. Wala. Okay? Then, dapat yan ay makikipagtulungan ang ating mga katulad ng Red Cross.
Okay? Katulad ng Red Cross, iba pang mga organization para mag-facilitate niyang ano na yan, yang donation na yan, mga palangga. Dapat ipaalam sa taong bayan kung pwede nga yun nga, video live. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung ako ang pinuno ninyo ng hukbong ng mga babaeng maalindog, okay, mga maalindog, nandito tayo ngayon sa Naga City kung saan may bit-bit tayo na 1 million o 5 million euro o ilan, meron tayong pamilya dito, total of 500 families that will receive 50,000 each. Computin nyo nga dyan sa mathematics. Sa 5 million euro, i-convert nyo sa peso, mag-ilang pamilya yan ang makikinabang dyan kung bibigyan sila ng tig 50,000. Kasi cash aid yan. Ilang pamilya ang mabibigyan ng 50,000 pesos sa 5 o 6 million euro na dinonate ng EU. Yan, tignan ninyo. Kaso walang nireport sa inyo. Ang binigay lang, DSWD, then papalitan ng mukha ni Romualdez, papalitan ng Ako Bicol. Coming from people's money yun. Wala yung international donation. So again, mga kababayan, dapat talaga ninyong singilin si Bangag. Nasaan ang international donation? Napatunayan nyo naman yan. Noong panahon ni Noynoy, na ang mga international donation, ang mga spam, mga imported na mga dilata, ay pinalitan nila ng sardinas at ibinenta nila sa market. Noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi siya umasa sa international donation. Dahil yung pera, inilaan niya sa calamity, in case of calamity, yung mga preparedness niya, boats, chuchu-chuchu, nakaantabay niya. Hindi natin kailangang mamalimos. Dahil ang presidente ninyo, ang gobyerno ninyo ay present, nandyan para sa inyo. So ngayon, ang challenge ko sa inyo, Bicolandia, Batanes, Manila, lahat kayo na mga dinaanan ng bagyo, kung ako ay nagsisinungaling dito, okay? No, actually, ganito gawin natin. Kung mali ako, magpakita kayo ng video, picture, na mayroong nagbigay sa inyo ng mga pangalan, donation from the people of America. Meron kami dyan na binigay sa inyo. 10,000 boxes